Nandito ako ngayon sa Gapi House ni Kyle Lavente, kung saan siya yung dating student ko last year, Britain student, ngayon negosyante na. So ang focus ng kanyang business ay Gapi Fish. So yun yung ating alamin na yun. Titignan natin yung mga iba't ibang breeds na meron siya at kung ano yung mga proseso sa pag-breed at pagpapakain o pagkaalaga at ano pa ba? Needs ng Gapi. So yun yung ating pag-usapang base sa experience ni Kyle. So, ayan. Saan naman makakabili ng BBS na yan? So, dito nilalagay. Ayan. Tapos, Pwede po, buhos na lang doon, no? pwede pong, Ayan. So, BBS. BBS. Anong ibig sabihin ng BBS? baby blind rin po. Ayun po yung Baby blind. Ayun po yung lead ng karamihan na gaya ng nanofish like Gapi, Tetra, Molly, Dati, tsaka Beta rin po. Ginagamit po siya kasi ito po yung high protein na feeds ng isda natin. Lahat ba ng pet shop available yan o sa Shopee ka lang? Sa Shopee po ako kumukuha pero alam ko kung meron po sa market. Iba-iba lang po ng brand. Tapos, ano po, hanggang 3 weeks lang po yan. Tapos, kapag 3 weeks to 2.5 months po, inahaluan ko na po sila ng foods. Gaya po na ito. Macho pong, tsaka 80 pong. Ito, ilang days lang to pag napanganak na. 3 days old until 3 weeks po. After we are Tapos, kapag 3 weeks to 2.5 months, mix na po. For example, BBS sa umaga, tapos sunod sa pakain ng feeds, tapos BBS ulit, feeds, BBS ulit. Tapos ito naman yung ano, APK po. APK na to. Mga estimated months, mga 3 Mga 1 month to 2.5 months. months na pwede nung pakain ka. Ito naman po, Combination na yan. gotcha po po, hindi po. May mga gamit po kasi tayo, kaya wala po. Pang-panding to ah. Yung flower heart. Di ba pang Lahat? lahat? Ay, lahat. Ang lahat na po. Ang gamit po kasi nito is for intense coloration tsaka nag-help rin na healthy digestion tsaka sa di po gano'ng malapos kasi astaxanthin granule. May kanya-kanya pong gamit kasi kaya lahat naman po ng feed pwede po. Ayun po yung mga best selection ng feed sa mga gamit. May kanya-kanya lang po talagang gamit. So sa pag-breed naman, ano yung mga tips mo kung paano masiguradong maging perfect yung breeding process mo? Kung sa base ko sa experience ko, ang ginagawa ko po is naglalagay ako ng cage kapag Yan, mga yan lang yung breeding. anak na po yung nilalagay ko po sila dyan. Matipid lang siya, nilagyan niya lang yung strap oh. Ito pa, dito mo ilalagay yung Yung trainer ko, pag mga 20 days na siyang is 20 days na siyang buntis. Malaki na yung tanong, siyempre. kuha ko. Ito ilalagay ni Kai. Lalagyan ng strap lang dito. Pipili ako mamaya kahit maliit para ilalagay ko dun sa ko. Ito yung first step pag nag-breed ka, gagawa ka ng Ang cage. Kasi ang Gapi is fry eater. Ibang female naman po na sanay na sa fry. So, may times na hindi na nila kinakain. Parang hindi na nila pinapansin. Pero sa experience ko po, yung dating HB White ko is nangangain siya ng fry. Kaya nahirapan po magpadami before. Tapos, yung HB Blue rin ko na iba. So, kailangan talaga nito para hindi nasayang yung effort natin sa pag-breed nito. So, yun yung kanyang proseso. Tapos nilalagay na lang daw dito sa breeder. Lalagay lang. Ito na rin breeder tank mo? Hindi na po. Mas malaki ba dito? Mas maliit po ang breeder tank. Bakit mas kailangan ng maliit? Kasi po, sa experience mo namin ng mga breeder is, ang male, mahirapan sumundot sa malaking space. So, di po makafertile yung eggs ng female kapag hindi po nasusundutan ng maigi yung Mapapagod yung male. Kumbaga, magpapakipot ka ng babae tapos mahirapan siya. Kasi ang male, halimbawa,
sa nasundot niya isang beses, hindi lalayo na yung female. Hindi mahirapan siya habulin ulit bago ma-recover. Okay, so yun pala yung dahilan kung bakit kailangan ng medyo mas maliit kaysa malaki. Para mabilis silang mag-mate, mag-sex. Mag-mate. Para mabilis silang mag-mate. Yan yung kanilang breeding process. So pag natapos na yun at nakita mo na yung itlog doon, Ito po. itlog ba yun na diretsong anak? Diretso ka na po, pero sa tiyan niya po, makikita niyo po matay. Ayun. Diretsong anak, ganito na talaga. Opo. Diretso ka na po. Sa beta, di ba ganyan? Itlog muna. Opo. Sa gapi, take note ha. Take note. Pag sa gapi pala, diretsong fry. Live bearer. So, hindi ko na-research yun ha. Live bearer ang mga gapis. So, kaya pag nanganak na, diretsyon mo na, ganito na yung size ng Easier kanilang. na po agad siya. Hindi po, may maliliit po. Mas maliit pa po dyan. Mas maliit dito. Dito na pwede bang ilagay dito? Yung mga Maliliit pa. oh, maliliit. Saan dapat ilagay yun? Yung maliliit. Oo, kung sakaling mang nag-hatch na yun. Yung kung Ay, sakaling, hindi, kung sakaling nanganak-nak pala. kung sakaling nanganak naman na po, halimbawa, since yung nilalagay po dito. Pag nanganak po, kukunin nyo lang po doon is yung female. Female. Pero yung iba po nakuha yung pre. Kasi yung Oo, yung iba yung fry napapanulay na na yung yung fry. tapos Saan nilalagay yung fry dyan? Kalaki yung tank. mas okay po na pansamantala po kung nag-drop po siya sa 2.5 gallons, dun muna siya for Mas maliit. 3 weeks para kasi mahina pa po yung mga yun. Bale, mapapagod rin po agad. Tapos, kung hindi po nila makuha yung pagkain, baka mamatay sila sa gusto. Okay. Tapos, May bagong knowledge. for 3 weeks po, doon lang po muna sila sabay. 3 weeks na, nilipat na po sila sa mas malaking tank. Depende po sa dami ng linap ng female mo. Tsaka lang po siya, doon siya lalagay sa tank na valid sa dami ng style na nilabas. Okay. So, ganun lang pala kasimple. Medyo pwede rin naman panoorin sa YouTube, pero mas maganda kung yung experience na rin katulad ni Kyle. Kasi 1 year na din sa pag-aalaga nito, di ba? 1 year na rin. So, ayun yung breeding process. May itadagdag pa doon. Sa breeding process ko, ang marirecommend ko na breeding tank is size 2.5 gallons, yung Size 2.5 mo. Ilang yung sa inches yun? 12 by 8 by 6. So, yun yung breeding tank na hindi ganong malaki para hindi mapagod yung lalaki kakahabol sa babae para mag-mate. So, yun yung pinaka bottom line, pinaka guide para maganda yung pag-breed ninyo ng gapi. So, yun naman. So, yun yung ating tips para sa breeding process. Sa feeding naman, Sa feeding process, ang ginagawa ko for sa mga adult like 4 months to pataas, like may 1 year na po nakasabi na stay yung example. Ayan. Ano lang po, 2 to 3 times, depende lang rin po sa panahon. Tsaka sa patakainin. opo, Tapos yung pangalan ng kanilang food na is APK. APK na yun. Kung yung APK na nilagay na lang dito sa Tapos yung bagong panganak naman, anong pinapakain ulit doon? Yung BBS po, Baby Brine Shrimp. Ito. Affordable po siya sa Shopee. Sa Shopee. May mga klase rin po ng BBS. Ang ginagamit ko po for fry na 3 day old to 3 weeks is yung Baby Brine Shrimp na buhay day. Yung eggs. Tapos may yung ibang breeder ko gumagamit ng Tibetan eggs. Mas malaking Baby Brine Shrimp po siya. Mas mura yan. Mas mura po yun. Kasi Sa Shopee din? tapos sa Shopee rin. Okay. Tapos sa 3 weeks up, yung feeds na Watchupong or Max Flow. Pwede rin po yung APK. So, yun yung kanilang feeding process na so yun yung feeding process para sa guppies. Wala pagkapanganak hanggang adult na. So, Sa next one ni Kyle. Sa 3 weeks to 2.5 months is 4 to 6 times mag-feeds. And ang water change niya is sa akin okay naman sila inerti sa 2 times a week lang. Pero yung iba mas okay na maagapan yung
Kasi minsan makukulit din dahil sa ammonia since tatay sila and marami silang makakain, wala silang gagawin doon kundi kumain lang. Yung tayo nila nagpo-cause yun ng ammonia. Kaya naglagay rin ako ng snail kasi yung tayo ng gapi, pwede nilang masipsip and sila nang tatayin. Tsaka yung tayo ng snail is hindi ganun ka-harmful sa mga tao. Sila na rin yung maglilinis. Parang mas maganda naman gamitin to kaysa janitor fish. Yung mas safe ko. Kasi yung ibang breeders, hindi sila naglalagay kasi kala nila testing. Pero for me, mas safe po sila. Pag may snail ka. Tsaka ibabawasan ko yung tayo na breeding. Okay, so natapos na natin yung ating breeding process, tapos yung pagpapakain at yung pag-aalaga. So, sinama na natin din yung pag-aalaga dito, di ba? Yung husband din, sabi nila, animal husband, yung pag-aalaga sa tingin. So, yung pag-aalaga dito is palitan lang yung tubig, ano yung maximum days na kailangan na. Ang maximum, kapag makikita nyo naman po yun, kapag like, kung kailangan na talaga yung water tank, makikita nyo yung kaidon. Pero ako po, like, ganyan. Kaka-water tank sila, pero ganyan sila. Pero, ginawater tank ko sila 3 days after. So, yun yung process niya sa pag-aalaga. Tapos, meron pa akong narinig kanina yung maximum number of guppies sa isang tank na ganitong size. So, ang size nito is 5 gallon tank po. 5 gallon tank. So, 1 guppy, 1 gallon. per Guppy, 1 gallon. each guppy 1 gallon. So, kung ito, ilang gallon na to? 5 gallon. 5 gallons. Pasok po yung pag-lima. 5 pieces na guppy. Dito pasok. Pieces po. So, kung sa inches to, itong size nito, ano naman yung size nito? 12 by 10 by 8. 12 by 10 by 8. So, ito yung 8 yung height niya. So, 5 guppies lang pala kapag gusto mong maging healthy at maganda yung condition ng guppies mo. Kapag sa 5 gallon. Dapat yun lang yung ilalagay doon. Saan mo naman natutunan yan? Sa YouTube din po, tsaka sa mga breeders na. As a breeders talaga yung experience. Kasi sa akin, hindi rin ako nagre-rely sa YouTube lang. Di katulad mo sa'yo, tinatanong ko kung yung experience mo. At kung maganda din ba yung application ng to. Basta sa experience mo maganda. So may gagayahin tayo. Newbie namin pa kasi dami ko So, yun lang. 1 gallon, per gallon is 1 guppy. So, ayan yung kanyang proseso sa pag-aalaga ng guppies. So, ngayon naman, punta tayo sa... bago tayo pumunta sa pinakahuli, yung pinaka-iniiwasan sa pag-aalaga nito. Ano yung huwag mong gawin? Ang gawin is yung for me, yung silagang pagkayaan sa pagkain. Sa pagkain. Lalo na pag ganitong age nila. Kasi yan ang critical age nila. Diyan ka mahirapan. Kailangan mo yun. Anong weeks na to? Ilang weeks? Mag-1 week pa lang po. Pag 1 week, ito yung 1 week critical. to 3 weeks po. Hanggang gusto na 3 months. 3 times a day. 6 times po. 6 times. Kaya pala namamatay yung mga iba. Kasi Diyan po sila kukuha ng ng proper nutrients for future growth nila. For example, sa mga bata, di ba, bibigyan natin dapat yung sinagan. Parang lang din lang yung mga infant na. Ganun rin po sa mga fly. Tapos ito, anong pangalan ng grass na ito? Pwede ko ba taas? Ito, hornwort po. Ipagkita ko dito. Anong pangalan? Hornwort. Manure. Ito yung para sa guppies. Okay. Tapos ito ilalagay kasi para hindi sila ma-shock sa kanilang environment or bago siya. Yes, yan din po kasi hinahanap ng mga pinaigaw rin po sa ibang breeder. Hindi namamatay ito kahit yun araw dyan. Hanggat may proper sunlight po. Or Pinaka-sunlight nila yung light. yung light na sila Okay. So pwede rin sila bumili nito sa'yo. Opo, pwede rin po. Meron ka bang mga pinarami na dito sa labas? Meron po. Tingnan natin. Sige, tingnan natin. So, tara dito sa labas. Ito na. Ito. Ito yung kanyang Ganda din pala ng setup mo. Ito na yung pangalan nito. Hornwort po.
Hornwork. Hornwork. W o Hornwork po. Horn, tama yung work. Yung horn na sungay, tapos yung work yung halaga. okay. So, hornwork. Ganito na po sila karami. Ganyan na karami. So, ayan. Ito, refrigerator lang yung pinaglagyan niya, yung sirang refrigerator. So, ito yung mga, meron din maliliit. Opo, may mga fry. Mga fry. Anong fry yan? Feeder fry rin po. Fry. So, ayan yung kanyang mga halaman. So, yung maliliit na to na parang ano, Is duckweeds. duckweeds, Tapos ito po yung guppy grass naman. guppy grass. Ayan. So, ayan yung kanyang Propagate ko para sa akin. Kasi Napopropagate. may mga naghahanap po ito na naghahabi ko. oh, Nahanap nila. Mabibili po siya sa akin na 50 per bundle. Based lang rin po gano'ng marami sa nakuha nun. Okay, ito yung mga guppy racks niya. Unahin natin muna dito. Yung kanyang breeders. So ito yung breeder niya na nandito. ABB po. ABB. Blue Topaz. Albino Blue Topaz. So ito naman dito sa taas. Yan po yung female na HB Blue. Kaka-drop lang po kaya ganyan yung katawan. Kakadra. Anong term yun yung drop? Yun po yung yun po yung panganak niya lang po. Okay, kakapanganak. So kapag kakadrop, kakapanganak yun. So, Yun po yung other term sa mga naggagapi po. bago pa lang yung term sa akin yan kasi bago pa lang ako na Ito po yung mga fry. ito yung fry nila. Opo. So bakit may styro? Styro po. Ito po yung yung paglagayan po ng pagkainan para po pag naglagay po kayo ng pagkain, hindi po sasabog sa buong aquarium. Oo. Ayan. Pinapakain po dito is APK. Magkano naman Quality guppy feeds po. Nasa 350 per 100 grams. sa mga pet Sa mga breeder rin. breeded? Parang wala akong nakikitang ganyan. Opo. Di po kasi siya gano'n na since high quality guppy feeds po. So ito naman, Ito po yung ABP. ABP. Ito anak ng breeder natin. Ito yung mga anak niya, ito na yun. Opo. Ito po yung Ano? HB, half black blue po. Pure strain na yan? Pure strain po lang. Wow, galing ah. Ito naman, Albino blue to. Albino Blue Topaz. So, ayan guys. Yan, kakatawa naman to. Ayan. Albino Albino blue to. Blue Topaz. Tapos ito naman tayo, Mga feeder fry po. feeder fry. Nawala na po kasi yung mga magulang nila eh. Feeder fry? Feeder fry po. Feeder Fry. So, Mga going to 2 months pa lang po. Magawa 1 month pa lang. Ayan. 1 month pa lang po. ayun yung ano niya, label niya, feeder. Feeder. Ito naman yung Ito po yung ano, mga kal na rin kal. po dati na. So yung Mga may term nila sa mga nagagapis, kal, ito yung mga low quality na low po. quality. Mga hindi na po pasok sa standard ng strain. Aba. Hello po. Mag-vlog lang po kami. Tapos, Edit ito ko. naman po, Ito naman yung strain na to. another, naman po, kal ng half black blue, tsaka kal ng albino blue topaz. Kal, Kung makikita nyo po, ang bakit siya kal kasi, yung katawan niya po, may pula na po, parang tigyawat. oh, okay. Means, pet quality na lang po siya. Ang high standard po ng half black blue is half black po talaga, tsaka blue yung dorsal, tsaka caudal. Ayan po, just malinis. Sa albino blue topaz naman po, dapat blue talaga parang sa breeder niya po. Ayan po, naglabas na po siya ng red wash kaya consider as kal na lang po. Pero Okay. gusto po siya i-keep kasi may category po yan sa show. May category yung mga kal. Yung albino blue topaz lang po. Albino Blue Topaz. Yung Albino Blue Topaz, yung may orange. Ang totoong niya po is ganun, color blue lang po. Ito lang dapat. Opo. Ganyan Yan yung albino albino blue topaz po. tapos nag-kal na siya. Pagkal na po, it's either yung yellow wash, wala po kasi ganong kal na ganun. Tapos yung red wash niya po. Yan po yung kal niya. Consider as pet quality na po. Pero yung iba rin po, kinikip niya yung ganyang kasi sa show, any other color po yung category na pwede niyang salihan. Ayan, Tapos ito ito naman naman. female ng albino blue topaz. Female albino
Blue Topaz. Ayan yung ano nila. Tapos ang dami na palang ano eh. Stocks dito. Ito naman yung Ito ano. naman po mga 4 out na rin po na ano, na up black blue. Wow. Hindi ko na blurred na. Kasi may lumot. Ay, akala ko ito sa akin. Dito na po. Ito yung pangalan niya, no? Up H- black blue. Ah, HBB. HBB. In short, HBB. HBB. Ito yung HBB nila. Opo. Ayan. Tapos HBB din to. Mas Up malaki. black blue rin po yan, female lang po. Black blue. Ito yung female ng feeder, nanay ng ano. Sineperate ko lang po. Ang ganda pala nito. Nilagyan ko po sila ng ano, ng mga plants kasi ayun po yung hinahanap nilang ano sa habitat nila. Oh, Para yan. hindi rin po sila manibago once na nilipat po sila sa mga planted na area. Okay. Ito na rin po Pag yung, nililipat mo halimbawa sa tripan. opo. Yan, pwede po silang, parang hindi na po sila maninibago. Oo. Tsaka kung magda-drop man po sila pag pregnant na sila, hindi na po Oo. nila makakain yung fry. Yan po yung pwedeng pagtaguan ng fry. Ito naman. HB Blue po ulit. Lane naman po. Parang male kasi HB blue. Opo. Naging massive breeding lang kasi sabay-sabay lang to. Ah. Pero ito po, isa lang po yung nanay niyan tsaka dito. Ayan. Ganon din to. HB Blue rin po yan. Female po niya. So ito, ang kikit to. Ito lang. Ito yung mga ano na nila. Female. Female. Malalaki yung 2 ano. months old pa lang po. Chan nila, 2 months old. Tapos ito naman yung fry. Jump line po Ay. yan ng black white pastel. Jump line po. Ang daming Anak ano. ng black pastel. Kasi ito po yung So, na-select ko na Bakit may snail ka? snail po, para po yung mga leftovers po nila is hindi maging fungi kasi pwede po yung mag-cause ng sakit nila like fin rot, tapos mga parasite, ganun po. Ito naman. Female rin po ng half black blue. So, ayan. Ayan yung kanyang. At meron din siyang mga ano din dito. Meron din siyang Flower ron po. flower horn. Personal pet na lang dito. Not for sale. Ito. Yung kanyang flower horn. May buko. Ito na oh. Dami na siyang panalo. Oh. Isa pa lang Si po. Kyle. Ay so. Jamba po. Ito. Horn niya. Tapos ito naman. Albino blue po. Albino blue din. Opo. Tapos, ito po yung ano, last drop ng nanay since namatay na rin po. Kapatid niya po yung naunang batch doon. Pinagsama na rin po. Ito nang ay pinagsama na din Ako niya. yung batch ng nanay. Ano po, may 1 month and 2 months na rin po dyan yung iba-iba na rin po yung size. Ito Ito naman. naman po, line po ulit ng ano, nag-champion na half black white pastel. Okay. Ayun po. Ito pa lang puti. Ayun. Ito na yung champion to dito. Sa jump. Sino ako yun? Ayun. Ayan, mas maganda na ito yan. Tutok ko naman. Nag-champion ng ano. Hindi ko pa sila na gender kasi magto 2 months pa lang din. Ito yung mga champion. Champion line po yun. Ito po yung anak lang ng champion ko. Bakit siya nanalo? Ano po, sa characteristic pumasok po sa standard na ma-judge natin yung ano ng tatay nila. Kasi tatay po niya is, ito po yung tatay. Ito po yung tatay. Ayun, ang ganda. Floris trending yan. Oh. Makita ko. Oh, kita ko. Hindi naman. Sige. Ito na lang sa ano cellphone. Ito yung tatay. Patay na ba yan? Hindi po, andyan din pa po, pero payat na. Kaya na. Retired na So talaga. yung tatay niya nasa gitna talaga yung kulay black. Opo. Kasi ang hanap ng judges is yung vitality, kung gaano sila kasigla lumangoy, tsaka yung coloration. Coloration din. Opo. Tapos ito po yung ano, outcross ko sa female ng feature print po namin kay Sir Franco po. Ito yung nakuha mo kay Sir Franco. Opo, yung female po. Tapos yung male sa akin na po yung Ibig sabihin hindi na ito HB Blue pa rin po yan. blue pa rin. Pero line ko na po. Line mo na. Opo, pinapa-stable Yung ko pa. strain niya na pad mo na maintain mo. Opo.
HB Blue pa rin. Parang ililinisin ko pa lang po yung Ito naman ito din. na po female, sobrang lalaki po yung quality. Pwede po pang outcross. Itong crossbreed. Outcross po. Outcross. Ano yung outcross? Ang outcross po ay yung kapag kayong naglalabas na ng hindi na ganun sa hindi na puro kal na lang po yung nilalabas. Kumbaga parang mas lamang na yung kal kaysa sa quality na standard. Okay. Outcross. Pinapangbangga po. siya Outcross para- din to? Hindi na po. Ayan po yung selected na half black blue and jump line na half black white pastel. Oo. Oh, ang laki ng tiyan, oh. Opo. Pero mga virgin pa po. Mga ready to Mga ready to lay pa lang na. ready to breed Mga pa lang po. dalaga pa lang. Opo. Ito naman, marami kang Wala- filtration wala- dito. Opo, tinanggal ko po yung mail. Anti-date ko po yung Ayan, yan na lahat ng ano niya. Hello. Pampa-vlog lang kami. So ito yung ano, yung dance ko lang na gano'n. Yung spirulina tablets po, ito po yung nagbibigay ng parang nag-help po sa mga isda natin sa healthy digestion and plus pwede rin po silang makatulong sa pagpa-intense pa ng coloration ng mga alaga natin. Ganito po yung pagpapakain ko sa kanila. Para maging matingkad yung kulay, no? Sir? Pagka po, ganito lang po sila karami, nahati ko po sila sa apat na nahati ko po, bali apat. Yung isang tablet, nahati ko sa apat. Tapos pinapakain ko po yung Isang tablet hinahati sa 4. Tapos nilalagay na dyan. dinidikit ko lang po. Dinidikit dyan sa Yan. may tank. Tapos kakainin na po nila, ganyan po. So ayan yung pampatingkad ng kulay nila. Opo. Mag-help rin po sa digestion nila. Ang spirulina po is made up of algae yata. So po, karamihan to ginagamit ng mga rin na maganda rin siya sa isda. Ayan, papatikad ng kulay. Kung may laban, maganda rin pakain yan, di ba? Pag may laban. Bata Ayan. po sila. Magkano naman yung presyo niyan? Ang spirulina po is 1 peso per 1 tablet. 1 peso per tablet. Tapos pag bibili sa'yo, 50 pieces, ay 50 pesos, 55 pieces. 50 pesos. Meron siyang 5 pieces. Tapos kapag 100 naman, 100. 110. So, yun yung ating spirulina tablets. Ito. So, yun, natapos na natin yung pag-tour dito sa Guppy House ni Kyle at kumuha din ako ng Rios na breeder, tapos meron ako isang free at meron din akong isang bundle na halaman at isang free duckweed. So, ito yun. So, yun muna guys. So, bye muna sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye! from outer space.